Wala akong hilig magluto. Siguro dahil sa in need of money. Naging passionate ako na matulungan yung family ko. Kailangan maiahaw ko yung pamilya ko sa hirap. Ang Gen Z na ito mula sa Cavite, meron ng sariling kumpanya. Ang kanyang swerte, nagsimula sa kangkong? Ako si Josh Moica at kumikita ako ng 7 figures income kada buwan dahil sa kangkong chips business. I started it last June 2021. Mag-isa lang ako noon. Kinamap ko yung business idea na ilagay sa packaging yung crispy kangkong na recipe ng family ko. So ako lang yung nag-pack and ako lang din yung nag-market. Ayon kay Josh, wala siyang experience sa pagluluto. Nang pumanaw ang kanyang lolo noong June 2021, kinailangan niyang dumiskarte upang makatulong sa pamilya. Hindi naging hadlang ang COVID-19 pandemic para sa negosyo na isip ni Josh. Nang lumago ang kanyang kangkong chips business, naging daan ito upang mabigyan niya ng trabaho ang kanyang mga kaibigan at iba pang nangangailangan sa kanilang lugar. Sinimulan ko po siya with 3,500 capital. Actually, Philippine Star yung kaunang nakakuha ng story ko. Sila yung unang nakakita sa akin that moment na sobrang liit ko pa. Before po, lahat ng empleyado ko are my friends. Pero ngayon po, kumuha na po ako dito sa community lang din namin ng mga single parent, mga PWDs, and lahat po ng gustong magtrabaho talaga dito, kinukuha na po namin hanggat kaya. Talagang nagbunga ang lahat ng kanyang sakripisyo. Pagpasok ng 2022, nagsimula ding pumasok ang swerte sa negosyo ni Josh. 2021, 12 kami sa team. Kumikita lang siguro ako noon ng 4 figures in a month. In 2022, meron na akong 100 employees. And then kumikita na po ako ng 7 figures a month. Kaya naman mula sa Backyard Factory noong 2021, nakapagpatayo si Josh ng 3-story factory worth 4 million pesos. Ang first ko pong napundar is isang commuter van for our deliveries. Dito po sa akin natatayo natin ngayon isang 3-story building, factory po. Kung dati namimitas lang siya ng kangkong leaves sa kanilang bakuran, ngayon, meron na siyang suppliers mula Batangas at Divisoria. 100 of distributors and resellers nationwide. Soon, magiging available na din siya sa convenience stores and groceries. Malaking tulong daw ang social media sa kanyang success. Pinakamalaking factor ng business marketing. Ginamit ko yung pagiging bata ko, pagiging multimedia enthusiast ng mga bata yung magaling sa computer. Ginamit ko siya para mag-market ng business. Nakapagtapos si Josh ng senior high school sa St. Augustine School, Mendez. Napagdesisyonan niyang tumigil muna sa pag-aaral upang makapag-focus sa negosyo. In the future, I'm sure magka-college din ako at nasa isip ko talaga. Gusto ko din ng degree kasi syempre, isang achievement din siya sa buhay. Malaki ang pasasalamat niya sa kanyang ina at sa buong pamilya nila na tumulong sa kanya para mapalaki ang kanyang negosyo. Walang limit yung pagiging businessman pero may advantage yung pagiging bata. Kasi pag nagsimula ka ng bata, marami kang power, marami kang energy. Kumpara kung tumanda ka na, simulan natin palagi ng mas maaga kasi mas maaga tayong mag-succeed.